So this is a podcast made by the moderators of Data Engineering Pilipinas. So yung mga nakikita niyo right now sa inyong screens are all moderators of the EP. And ang goal naman natin dito is to just have a simple platform na kung saan natin pwedeng pag-usapan at talakayin, lalim, talakayin, okay. Malalim. Anything about data engineering, careers, success stories, tsaka mga horror stories, yung mga drop database kwento natin, mga ganun. um, yeah. So yeah, this is just a simple platform. So there might still some technical conversations, pero um, we won't just be too focused on that kasi 'di ba meron naman tayong data masters available. So yeah, so that's gonna be a better platform where we can talk about anything technical naman. But yeah, of course, pwede naman natin siyang hapyawan. So yeah, that's the Data Engineering Pilipinas and allow us to introduce ourselves. Ayan. So hello everyone, I'm Josh. I'm the one or I'm the guy behind the Josh Dev. Ito yung logo ko. Ayan, pina-t-shirt ko na. Okay. So right now I'm a data consultant for a consulting firm, a local company siya. And I also do freelance work. So hello everyone and yeah, expectation pala about the podcast no. So sa akin siguro ang gusto ko lang ang expectation ko lang is I wanna, practice din yung mga ganitong conversational um content since I create content na more on lecture side pero I also want to build something na more on the conversational side para at least we can further explore other options of content creation kasi yun yung medyo gusto kong i-pursue next eh. Sayang kasing camera na binili ko. So, ayun, yun talaga yung purpose ko. So magamit yung camera. um, Ayan, so kaya ako naisipang mag-content. So parang inisip ko muna yung bumili ng camera bago maisipan mong content. So mga gano'n. Okay, cool. So yeah, that's just me and also of course, I wanna have a platform na, um, or we can simply talk about anything na super light, maybe heavy, pero in a lighter, lighter mood. Na siyempre makakapakinig din tayo ng ibang mga kuwento ng iba't ibang mga, nasa field na and those who are still pursuing, that career. So yeah, that's me. So sige, maybe Casey, ayan. Hello everyone sa mga live audience natin dyan sa Facebook and also dito sa Discord. My name is Christine, Casey for short. Your Pinay mom based in the Gano'n. UK. Pinay mom slash data engineer. Nakalimutan ko yung second job ko. First job ko kasi yung pagiging nanay. Yun 'no, So yun, PBB I'm style. based in the UK. Oo nga, natawa ako kaya sabi ko kailangan yata ang intro pang kuya, pang housemates. So, yun. So, I'm working as a lead data engineer slash people coach. Later, explain ko yan. Kasi, nung shinare ko yung post ni Josh, may nag-PM na friend ko. Sabi, "Uy, life coach ka na pala. Pwede bang humingi ng advice?" Ako, nangyari na. So, later, explain ko ano ba yung people coach Alright. na yan. So, based in the UK, I'm working for a dating app company. So, it's a remote company, but working remotely in the UK. So, yes, super excited to be here, super happy to be here, and to learn from everyone. So, ayun lang. Yeah, awesome. Thanks, Casey. Ano yung expectations mo dun sa sa ating podcast siguro? So, personal expectations and maybe something that you wanna impart to the listeners. So, siguro gusto ko yung engagement to Mhm, learn from sa mga co-host ko, tsaka syempre dun din sa audience ko. So, feel mhm. free to send your questions. So, it's a two-way learning process, 'di ba? Right. Matututo tayo Agree. sa mga host natin, at the same time matututo tayo sa mga audience natin. So, dapat yung engagement niyo. Please feel free to post your questions sa chat box. Awesome. Yeah, thanks for reminding. Yeah, so sa mga nasa Discord right now and to those on Facebook, feel free to comment. We are monitoring your comments. So I'm not sure if on Facebook team narinig yung airplane namin. Ayan, so that's not ours. So that's kasi malapit kami sa airport kaya yung Ay mga naku, daan ng natira mga ako dati sa malapit sa airport, NAIA 3 diyan sa Yeah. may or so kaway-kaway. Right. So, okay, cool. So yeah, feel free to comment your questions. I-address naman namin sila. So, okay, cool. Sige, ayan, may kasama si Mike right now. Hey, Mike, go ahead. Yeah, Cute. sorry about the cat. Biglang tumalon eh. Hi.
So I have no choice na kundi kasama siya ngayon. So I'm Mike Belien. Um, medyo yung career ko is medyo iba-iba. Like I started as a PCB layout engineer. So we design boards like yung nasa mga computers. So we designed that. I've been into Maxim sa Cavite. And then realized na medyo mahirap ang semicon dahil the time that I graduated is umalis yung Intel, umalis yung mga semiconductor company sa Pilipinas. So I have to relocate to Laguna, Baguio to do the job. So I decided to shift to network engineer. So I spent 3 years in Accenture as a network engineer and then got into sales as a financial advisor. And then now I'm currently trying to be a data scientist. So I did like 3 to 4 months certification from MIT IDSS. It's like a US online course. So medyo expensive siya and then sulit naman dahil like we got live sessions weekly. You have like 5 to 8 hours daily of materials to study. So ganun siya ka-hectic. And then right now, medyo na-enjoy ko siya dahil at that time is pinag-iisipan ko like, do I go to data? Do I go to data scientist? So kaya nag-short courses ako. And then I fell in love with algorithms, AI. So as I said in our class, currently right now kasi is I am taking a PMDSA. It's Professional Masters in Data Science Analytics in UP. So its focuses naman on math. Like yung short course ko focuses on application and then I want to go deeper kung ano yung nasa function, kung anong, like what formulas behind the decision tree, on how do you like attrition rate ng companies, o how do you define yung ilang percent na magkakancel yung tao na to sa Airbnb or sa planes. So that's the reason I took the data scientist. And then nalaman ko yung DEP like after nung short course. So medyo nanghinayang ako doon dahil naghahanap ako ng mga materials. Ito pala yung local materials na ginawa na ni Mike. And then libre sana ako. Pero then nung nalaman ko yung DEP and then nag-propose kami ni Sandy noon na parang maganda yung like Toastmaster na parang DEP, doon pinanganak yung Data Masters. Tapos inumpisahan namin siya ni Sandy na something na parang one way na makapag-practice yung mga tao. So nung umpisa nandun ako pero nakaisang session lang yata ako. Dahil naging busy and then afterwards yun nga ako na yung nag-handle ng data camp. So ako yung nag-check ng validity ng mga applications. Biglang sinabi lang ni Mike nun, sino gusto mag-ano dito? Mag-volunteer sa data camp and then sige go. And then 1 year later ako pa rin yung nasa data camp. Uy, experience na yun, no? Yes, nag-start kami like 500 or 1,000 lang. Now we are at 5,000. Lakas. 1 year pala yun, grabe. So, yeah. Yes. It like started, nung chinek ko yung conversation na, it's like June 2024. Oh, ilan yung total na nun na naging scholars natin? Total scholars natin is mahigit 5,000 na kung isasama mo yung mga tinanggal namin due to hindi nagagamit yung scholarship. Inactivity. Pero sa ngayon is I think we are for 5 something. So we are trying to reach the 5,000 benchmark. And so, sige, mamaya na lang yung ibang question. Kasi maganda yung magandang ano rin, parang, yeah, oo. Ay, may nagtanong dito pala, Mike. Ano daw yung full name daw ng course mo sa UP? Yun, PMDSA is Professional Masters in Data Science and yung A is Analytics. So, heavy on stats siya. Heavy on math. Steak. Ayan, towards stats na talaga tayo. Alright, cool. Thanks so much, Mike. And sige, let's have our youngest. Oh my gosh, youngest. Dati ako yung youngest. Okay. Para nakakamiss yung ganong era. So, okay, go, Jonald. Good evening po. I'm Jonald Tenyo. Graduating. Emphasis sa waiting kasi maghintay na lang for graduation rights sa SMX. Or di ko sure if matutuloy yung SMX or malilipat sa PICC. Nagkakagulo pa yung ano namin.
Kasi Depende marami lang talaga yan. nag-relate. Available. Kasi yung kapatid ko graduating din siya, sabi na-move yung from PICC to Newport daw. Oo. Hindi Kasi available. pinarenovate Oo. ang pamahalaan. That's why. Yun. So yun, currently a graduating student, actively looking for job. So if meron magre-refer dyan, G ako. Pero yun. An aspiring data engineer, pero more on infra side ako rather than the business and data analytics side. Hindi po ako magaling gumawa ng dashboard. Pangit. Pangit, yun. Pero mas ako sa scalability at saka sa ng infrastructure. Natutuwa akong gumamit ng Kubernetes at saka virtual machine to dahil medyo crappy yung setup ko at saka yung computer ko sa bahay. Nagkaroon ng instances na habang naglalaro ko ng Airflow, nag-blue screen ako. Hindi ko na control yung resource consumption ng Kubernetes executor. My bad yun. Pero yun. So that's all about me, more on exploring and learning now, actively looking for a job, and currently actively volunteering rin in the tech community sa Pilipinas para mas maraming mag-engage at maabot. Kasi aside from DEP, I'm also an active volunteer, community volunteer sa Java Users Group and Kubernetes Users Group. To napalitan ng pangalan. Hindi pa ata na-announce yung bagong pangalan. So, yun. And I'm also an active volunteer at AWS Cloud Club Philippines and AWS Users Group. So, hello, and for everyone, have fun for this meeting. For doon sa nagtatanong, for Sir Rad, regarding sa saan kayo nag-aaral ng Airflow, meron ang astronomer, free astronomer university. Maganda rin ang documentation ng Airflow, pati ng astronomer for Airflow at saka yung astronomer registry para sa mga operators at saka hooks ng Airflow. Pero mostly ang ginagawa ko lang ngayon for Airflow is kinakapa ko. Kasi minsan yung nasa documentation pinaganda na nila Hindi mo alam yung mga side effects. Sa Datacamp available din siya, no? I think pero hindi siya in-depth. Yung nasa po nila. Yung sa Datacamp kasi more on beginners pa lang. Yung course nila sa Airflow is Introduction to Airflow. Hindi siya yung in-depth pagdating sa deploying sa na mga resources at saka yung sa mismong overall architecture ng Airflow. Yun po. So, yun. Alright. Awesome. Ito, may nagko-comment. Coldplay daw. Oo nga, wag niyo aralin yung Kiss-Cam. Lahat aralin niya about Airflow, wag lang yun. Pero wala naman na siya sa company. So, I'm not sure kung pati yung HR, pero ayan. So, yeah, enough with the chika. Pero yun, okay naman yung yung tool as a tool. Yung naging issue lang talaga. So, yeah. Alright, cool. Yeah, I actually haven't asked Jonald and Mike. Pero sige, let's start with Jonald muna siguro. Ano yung mga expectations mo siguro and parang goals mo for the podcast? So, ayan. Not just for yourself, pati sa ibang tao din. Yeah, go ahead. Yung goals ko po sa podcast, magkaroon tayo ng parang sa kaka-computer. Yung parang tayo ng co-working space. Like kung magkaroon tayo, yung ma-afford natin na lumaki yung audience natin, tapos kaya na natin kahit yung paminsan-minsan lang ng mga episode na may nasa isang co-working space tayo tulad ng kaka-computer, yung nasa physical setup para talagang enjoyable at saka tapos maganda rin yung for future na yung goals ko for the podcast at saka yung mga expectations ko. Matalakay rin natin yung not totally tech-based pero yung like sa data governance at saka security practices sa Pilipinas. Medyo nakakalula kasi nung nagkaroon ng client sa isang consulting, nung nag-intern ako sa consulting tapos nakita ko yung data security practices, nakakaiyak. Yun. So yun po. Maganda yung envision mo about the kaka-computer kasi parang parang sila yung pinakaunang tech podcast din sa Pinas, no? Or well, we have sila. Pero ang focus na is more on AWS and cloud.
Okay, Hindi ako cool. updated diyan, i-search ko nga yan later. Kaka-computer ang pangalan nung Yeah. podcast. Opo. Catchy din ang name eh. Oo. Yep. And medyo agree ako sa part na data practices within the consulting area. May mga ganong challenges and primarily dahil walang infrastructure available for them. Not naming names pero there's such practices talaga na may mga ganong mga practices na hindi really best when we talk about the practices of a good data privacy and policies. So ayun. All right, cool. Yeah, sige. Let's hear about naman from Mike. Ano yung mga parang objectives mo siguro and aspirations for our podcast? Yes. Objective and aspiration is parang naano ko before is for this one is gusto ko ring makilala yung the people behind the moderators ng DEP. Dahil nga parang although we chat pero walang masyadong kwentuhang nagaganap, more on like ano yung gagawin nating project, ano yung do we do this, do we do that, yung mga ganun na parang or yun nga more on technical. Tas sinong gustong mag-volunteer dito, okay, we have an event sa Davao, sino gustong pumunta, yung mga ganun tipo. Yeah. So yun, I want to know more dahil like si Josh, nakakausap ko si Josh dahil nagmi-meet kami sa Starbucks na hindi sinasadya. Who knows, And then si next Mike. time, may event naman sa Sa UK. London? So, kayo Yeah. dito, ha? Ayun na. Yes. Kayo na ba tickets na? Wala na kliyente. Josh, maganda ba tayo? Automatic yung Naku- email na mamatay. Natanong nga ni Josh kanina parang how do I know Mike? So si Mike, na-meet ko lang siya nung sa DP lang din. Nung bigla siya nagtanong, parang magandang project yung Data Masters. And then, come down the road, nalaman ko, nakaklase pala siya ng wife ko. Sa MBA before. Yeah, so may common na pala kami. Common nakilala na kami before. Dahil parang tinitingnan, nakita ng wife ko yung ina-add ko sa LinkedIn. And then, parang kilala ko siya. Yun. Then one of is parang how do isa din sa like I'm expecting is like to know the people bukod dun sa admin is yung behind the job as a data engineer, ano yung mga like kung mapag-uusapan man kahit hindi man in-depth kung ano yung current technology or what tools are usually used. Dahil medyo doon pa ako medyo vague na sobrang dami ng tools nung when I started the data career, sobrang And then when I dig into data science is sanay ako na Python lang yung gamit. From the analysis to the pipelining to the algorithm, lahat yun trained ako na Python lang yung gamit lahat. So hindi pa ganun ka like how the database management with SQL, although I know some programming. Yan. Alright. Yeah, so agree din sa part na parang magkaroon ng konting conversation din within the mods kasi 'di ba nga parang Yes. more on transactional din yung mga conversations natin. And of course may mga fun chats naman din dun sa sa GC natin. So at least you have something like this na na not too formal, not too transactional. It's actually fun as well. Hirap nga Alright. mag-backread kapag kunyari 1-2 days na ako hindi nag-check. Naku, Diyos ko, ang haba na nangyayari. Yes, Casey, kanina umaga paggising ko, 70 notification. Si Josh tsaka si Mike nag-uusap. Yeah. Kahapon din, parang Friday. Parang late ko na nababasa yung mga kailangan basa i-address. So, ayun. So, okay, cool. Alright. So yeah, that's just a little bit of an introduction to ourselves. So ngayon, ang gusto namin na pag-usapan is kung paano yung naging journey namin towards our data careers. Siguro I wanna hear it first from Mike muna ulit. Kasi medyo interesting din yung naging journey niya. So siguro first question would be parang kasi 'di ba parang nakwento mo like you came from engineering field, specifically Yes. electronics, right? Yes. So parang from there, paano mo na isipan na parang maganda yung data. So, doon ko kaya siya i-pursue. Tapos kanina din parang nasabi mo na you have like ano bang kailangan kong piliin? Data science ba or data engineering ba? So paano ka nag-arrive dun sa path na you're
most likely you're veering towards data science na. So, ayun. So, yun, nag-umpisa kasi ako as data engineer before going into sales. So, technically, kung saan dumadaan yung data, yun yung expertise ko before. So, like layer 1, 2, and 3. So, I do private line for Verizon, mga point-to-point na communication between companies. So, yun yung ginagawa ko before. So, medyo nakaka-intrigue na malaman parang how you manage yung data na dumadaan sa ginagawa ko before. It's just like parang ano siya, if isipin mo parang siyang poetic na closed loop, na parang nag-umpisa ako doon sa kung saan dumadaan and then matatapos ako kung ano yung dumadaan sa ginawa kong literally na like pipeline or connections. And then, yun nga, decided into sales and then naisip ko, one day naisip ko na parang I want to go back to tech. Right. So, I want to go back to the industry dahil technically hindi naman kasi ako umalis. So, I went into sales as a full-time, although my part-time or as a hobby is still tech supported. Like, I do 3D printing. If you see this, that's completely 3D printed. So I'm active sa field robotics. So we do IoT, we do robotics. So we have, pwede naman mag-plug, no? So we have an IoT event sa September. Although sayang hindi ako makaka-attend. It's September 10 to 11. It's an IoT conference sa SMX. So andun pa rin yung andun pa rin yung love sa technology dahil during the pandemic, I don't know if nabalitaan niyo siya, nag-collaborate lahat ng 3D printers, lahat ng hobbyists sa buong Pilipinas. So it started in Bicol hanggang sa kumalat siya. So nung time na kulang yung face shields tsaka PPE, so we collaborated almost all ng hobbyists sa Philippines. Gumawa kami ng face shield for the hospitals, for the first responders, suppose. Ang group na napuntahan ko is, backtrack tayo. Mostly, nag-umpisa siya like, kung anong malapit na hospital sa'yo, doon ka gagawa ka ng face shield and then doon mo siya ipapadala. So, yung grupo ko na napuntahan is we work with DOST kung saan we collate yung mga face shield and binapadala namin by bulk sa Bataan, pinadala namin sa Bicol. So, we like created around 65,000 face shields. So, parang we stopped counting at that dahil medyo andyan na yung supply eh. So, unti-unti nag-died down na yung community. So, parang andun pa rin yung lab sa tech and then I just want to do something now. And then, yun nga, one na matunog is data scientist. Parang how do you manage big data? How do you use data for business decisions? So, doon ako nag-ano sa kanya. And then, before that, pinag-iisipan ko if will I do masters. So, that was 2023 December. November 2023. So, nag-apply ako sa AIM. I did get in. I got a scholarship pero far siya lang. And meron namang isa na itong biglang may nakita ko na nung nag-research ako is MIT is offering online courses. So, I tried to check yung kailangan mo kasi maglagay ng email tsaka number para makita yung curriculum. So, hindi siya sadya. Tapos biglang may tumawag from like Boston yata or something ng abroad and then bigla akong in-interview on the spot na if I want to go to the course. And then, nung nabasa ko yung curriculum, medyo okay siya. And then, nung kinumpare ko din, like, I have a friend na taking data science masters din. Halos same, pero yun nga lang, I think hindi siya ganun ka-in-depth and then more on business side siya. So, it's machine learning and data science for decision making. So, na-enjoy naman ako. Tas away din para malaman ko kung if kaya pa ba. Dahil, medyo syempre, iba yung mag-aaral ka in your late 30s. Versus yung nag-aaral ka after mong graduate. So, andun yung iniisip ko kung kaya pa ba. Although, yun nga, sinasabi naman sa akin ng friends at saka ng wife ko na parang the moment na like, pumapasa naman ako sa exam. So, I think that's a proof na kaya. Pero syempre, andun pa rin yung imposter syndrome. Parang napag-usapan nito before dun sa admin na imposter syndrome. Parang technically, hindi siya mawawala. So, parang feeling ko,
kaya ko ba talaga? So, kaya naisipan ko yung MIT IDSS para at least yung ano ko lang is January to May siya. January, February, March, April, May. So, 4 to 5 months. Para at least hindi buong 2 years yung igugugol ko sa kanya. Right. Medyo gets mo yun na parang 2 years versus 4 to 5 months. Para at least alam ko kagad kung gusto ko siya or not. And during that 4 months, na-enjoy ko naman siya. Parang siyang magic na malalaman mo yung gagawin ng tao based dun sa current data. Yeah, Like that's the isa beauty. sa ginawa kong project is parang percentage ng hotel kung tutuloy siya sa booking or not. Para makita mo based on gender, kailan nag-book, anong month nag-book. Malalaman mo yung percentage kung tutuloy siya or not. So, yun yung mga ano. Then, nung na-enjoy ko siya, I tried applying. Medyo mahirap yung gusto kong gawing project ni Mike yung pag-apply ko dahil nga parang technically okay naman daw, pero bakit hindi ako nakakakuha like ng interview? Like for the past year, I guess I get like just 1 interview. So, Sana pa-backer pa. yes, yun yung Ganun lang, yun yung isipin mo yung sarili mo na parang okay lang ba talagang mag-shift ako ng career at this age or now, ganun. So, yun nga, ang ano lang is parang if you keep trying and trying, tapos isa lang yung ginagawa mo, parang insanity, di ba? Insanity is trying the same things, expecting different result. Albert So, Einstein. yes, Albert Einstein. Kaya ang ano ko naman is kaya ako nag-masters para at least I have a backing of a university. Dahil nung kasama kasi ako, may bias kasi din ako before nung network engineer pa ako. May mga tinatawag Right. kaming paper cert nung network dahil Cisco ko eh. So, although Cisco ko, I took the proper path na nag-Cisco Academy ako, Cisco 1, 2, 3, and 4. Pero may mga Cisco engineer kasi before na nuggets lang, yung talagang they study to pass the exam. So, tawag namin doon is paper cert. So, parang gatekeeper na medyo hindi ako proud. Na medyo gets ko naman yung mga ganun tipo na parang may bias sa mga online cert sa industry natin. So, I want to have the backing of university with my skills. Kaya ako nag-masters. And then, yun nga, may kausap nga ako kahapon na parang sabi, wow, magaling sa stat, magaling sa math, kaya no, binagsak ko yung stat sa entrance exam. So I have to took a bridging course ng buong June for stat. Dahil nga, yun nga. Kaya yun nga, yung sinabi ko nga doon sa yung inano na parang failure is just a step closer to success. So, even though na hindi ko pinasa yung stat, tinake ko siya as bridging course and then nakauna naman. And then Nice. yun, syempre masayang parang alam ko like call din yata tayo nung sinabi ko na I just passed na kaka-receive ko lang ng email na I'm going the course proper na for masters. Oh, right. So now I'm currently nag-start this August, so 1 month na ako on the masters. Like nung isang araw nga nung kasama kami nila Mike as validators for the competency standard ng TESDA, I have to like straight from 5 PM yung tapos nung yung pagbabalidate namin, and then I have to run straight to UP dahil may klase naman ako na 6. Dapat ka saan ba yung BGC di ba? FTI. Yung test. Malapit sa BGC parehas, pero FTI tapos papunta okay. halos 1 hour din ako umabot dahil dadaan ko ng Market. Wala, traffic talaga doon. So, yun. So, yun yung journey ko, and then hopefully parang after this I get like partnership with corporation to do the capstone. Yun naman yung inaasikaso ko ngayon aside from studying dahil I know how to do Python, pero for the data masters ng UP is you have to know R. R kasi yung gamit. Yeah. So, medyo na-enjoy ko yung R dahil ang simple nung programming niya, and then parang mas madali siya for Python, pero hindi pa naman kasi ako maabot. Ang inaabot ko pa lang is correlation. So, hindi pa ako dun sa modeling tsaka dun sa graphing yan. Dahil, as I said earlier, parang sa Python, pati yung pag-graph, pati yung pagpa-plot, Python gamit ko lahat. Right. Agree sa Python. Yes. Yeah. True. So, ngayon pinag-aaralan ako gawin sa Power BI naman. Right. Astig.
So, yeah, Yeah, so yun. maganda yung R actually for analysis kasi it's making the analysis a lot easier than Python. Python is Mm. easy, pero R is easier in terms of data analysis. For example, Yes. halimbawa sa Python kasi tumataktik na tayo no. Sa Python kasi parang meron kang pandas, right? So, Yes, ang parang pandas. yeah, marami ka kailangang aralin na syntax for that. Pero kay R kasi, since medyo functional kasi yung framework niya, so tapos may pipeline ka Mm. pang ginagamit do'n na operator, it's a lot easier to create to write your analysis na using dplyr package. So, napaka-readable Mm. niya kahit gawin mo din siya on your own. Tapos, yung pinaka-output mo would be a lot readable than Python. So, yeah. Mm. And takeaway din kasi nun kasi binuild siya by statisticians talaga, not really by programmers. Mm. So that's just a little bit of Oh, history about R. So kaya wow. kapagka statistics, R talaga Mm. halos ginagamit nila kapagka more on in-depth analysis. Mm. Interesting, sige, later on pag-usapan natin yung mga challenges kasi interesting yung naging journey mo dun sa challenges. Yeah, sige, let's talk about naman yung journey ni Casey naman. Ayan. Siguro Casey, ang medyo interesting din ako malaman is saan ka nanggaling prior to getting into data engineering? Sorry, Okay. getting into data engineering as well as before you get into or parang bago ka napunta kay UK. Sige, mahaba-habang Um, istorya yan. Ready pa yan. kayo mga 15 minutes and 1 hour, ganyan. Okay, so I started my career in the Philippines. So I graduated as BSIT sa AMA Computer University, kaway-kaway, may mga taga-AMA pa dyan. So that was in 2007. I remember I just started my masteral degree. Dapat mag MSCS ako noon kasi parang libre naman may scholarship si AMA. So sa scholar daw ng isang mga counselor sa QC. So tinake advantage ko na yung opportunity. And then while on that masteral, I got a call from an HR company dyan sa Makati. So medyo hindi exciting yung story ko kasi parang hindi ko na-experience yung talagang mag-apply or maghintay ng tawag or ng interview, gano'n. Parang if my memory serves me well, parang ang naaalala ko lang, someone invited me for an interview. Sabi nila nakuha daw nila yung name ko sa list ng deans namin, dean sa office, nagbigay ng list. Parang ang requirement lang nila is masipag mag-aral kasi they are willing to train talaga. Parang fresh graduate yung hanap nila tapos they're willing to train. Tapos yun, umattend ako ng interview. Nagulat pa nga ako kasi sabi ang title daw ng job is systems engineer. Sabi ko, IT yung tinapos ko, engineer yung trabahong first job ko. So, cool nung time na yun. Sabi ko, oy, cool to Wala akong ka-idea. Tapos, I attended the interview and explained nung hiring manager yung gagawin. Sabi, BI daw. Parang kasi sila gold certified consulting company. Parang partner sila ni Microsoft. So, talaga naghahanap sila ng engineer na iti-train nila. Sobrang grateful ako sa company na yun. So, siguro sila talaga yung dahilan ba't ako napunta into data Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko malalaman yung industry na ito. So, ina-explain niya yung BI. Sabi ko, hindi yata ito tinuro sa akin nung sa school. O baka absent ako noon. Hindi tinuro ng AMA. Absent yata ako noon. So, tapos yun, parang, yun nga, yun, pinalad naman, natanggap ako. So, yun yung first job ko. So, ang hirap sa umpisa kasi kailangan talagang masipag ka mag-aral kasi talagang hahanap ka ng resources. Yeah. Although, nagpo-provide naman sila ng mga training. Si Microsoft nagpo-provide ng training noon. Lagi kami napupunta sa office nila sa Makati. At the same time, may mga certifications. Kailangan mo mag-aral kasi kapag bumagsak ka, ikaw magsasagot ng retake. So, kailangan talaga focus ka. Tapos ano ba? Yun, more on e-books ako that time. So, ganun ako nag-start. And then, parang 4 or 5 companies pa ako sa Pinas. And then, I went abroad a year before the pandemic. Ito medyo nakakatuwa yung story. Yes, medyo nakakatuwa yung story. Kaya nung nagsasagot ako ng slam book mo, Josh, isa sa mga advice ko doon is, first, work hard, be kind, and build genuine relationships. Kasi ito talaga yung nakatulong sa akin. Kasi yung ika-fourth company ko, since then, yung
yung boss ko doon, yung mga nakatrabaho ko doon, sila yung dahilan bakit ako nakapuntang abroad, and until now, sila pa rin yung katrabaho ko. So, talaga kailangan, sa umpisa, ang maa-advise ko sa mga estudyante dyan, aral-aral ng mabuti, malaking tulong yan para pag graduate ka na, mas maano na yung skills mo outside. And then, after nun, kailangan work hard talaga and be kind. Kasi hindi pwedeng work hard ka tapos may attitude ka. Diba? So, yung mga katrabaho mo, ayaw ka. Sabi ko sa susunod, ayoko na itong makatrabaho. Diba? So, yun yung nakatulong sa akin kasi I think that was in 2012 when I started working as ETL developer, BI developer. Yun pa yung tawag nun, wala pang data engineer nun eh. ETL developer ka, kaya BI developer ka, ganun pa. Tapos, I was working with parang leading newspaper company in the UK. Ang pangalan niya is Financial Times. Working remotely ako nun sa Philippines. Meron silang office sa Philippines. Tapos, ang headquarter nila dito sa UK. Tapos nakakatuwa kasi yung boss ko doon, siya yung nag-hire sa akin sa ika-5th, ika-6th, ika-7th na company. Parang tuwing aalis siya ng company, parang tinatanong niya kami, do you want to work with me? Ganon. So, ayun lang. Tapos, ano ba yung question mo? Nawala na yata ako sa topic. Paano ako nagsimula? So, ganun ako. That's how I started into data engineering. Parang, yun, start talaga as data na agad. Yun na yung, bread and butter ever since. Yeah. Interesting din kasi yung mga curriculum dati kasi parang sa IT, at least kahit yung before pa, kahit yung time ko pa din, parang wala pa siyang super specialization eh. So, dalawa lang lagi yun, IT, ComSci, minsan meron pang information, MIS pala, ayun. Yun At dahil pala doon, sorry Josh, na-excite lang ako, baka makalimutan ko, dahil pala doon sa trabaho na yun, hindi ko na natuloy yung masteral ko. Nasayang. Worth it pa rin naman. So, yun. Do you have plans ba to take masters in UK? Good question. Actually, when I was working in Dubai, I tried again. Nag-enroll ako sa Data Science Institute sa Paris, although online siya. I paid, dalawang sem ata ko, hindi ko na naman natuloy. Kaya super relate ako sa sinabi ni Mike kanina na ang hirap, iba yung nag-aaral ka before or nung fresh grad ka, ganyan, iba dun sa pag nasa mid-30s ka na o early 30s ka na, lalo na kapag malaki na yung responsibilities mo at work and also sa buhay, di ba? Ang hirap ng pagsabay, ang hirap ng time management. So, hindi ko na naman siya natuloy, pero I think pwede naman. Kailangan ko lang talaga ng time. Yeah, kasi parang maybe in the next couple of years, planning din ako mag-masters, pero not really here, but planning to look for abroad. So yeah, I'll watch out for those challenges. Kasi pa-30 na rin ako. Ayan. Welcome. Yung mga likod-likod natin. Welcome sa pagiging Sige, tanungin naman natin si Jonald. Ayan. So, yung pinakabaan natin. Yung healthy pa yung likod niya. So, hello po. Hindi po ako nag-start sa data. Actually, nung nasa high school, before pandemic, ang talagang ko is game, gumawa ng laro. Yun talagang reason ko bakit ako nag-ICT nung for specialization ko nung junior high, tapos nag-technical vocational livelihood ako nung nag-senior high. Kasi ang ko talaga is for game development. Tapos, nalaman ko pagdating ko ng college, hindi lang pala puro code yun. Kailangan marunong ka rin mag-drawing. Nalaman ko siya na with yung sa mga mechanics, sa mga side effects, pati yung sa mga pa. Tapos ang dami niya rin palang computation, like i-compute mo yung movement ng character mo, paano yung hitbox, yung hit points, yung trouble, mga mechanics na ganun. Sabi ko, kailangan ko nang i-drawing, kailangan ko pang i-compute. Kaya ayun, nag-explore ako by my second year sa college. So yun, nag-explore ako, hanap ako web dev, di ko bet front end. mas nano ko sa back end, pero ang hirap niyang practicein kasi kailangan mo mag-setup ng sarili mo server, HTTP server, Nginx.
So, tapos para makapractice ka pa ng talagang backend, kailangan maano ka rin sa networking, in a network mo. So, hindi siya feasible, lalo na sa setup ko. Tapos, na-encounter ko yung sa data science. Initially, talagang gusto ko data science. Tapos, nagkaroon ako ng internship sa data science, remote internship. Nalaman ko, ayaw ko gumawa ng dashboard. Yung sa mga advanced, yung sa mga dashboard na gumagawa ng yung mga may nagre-request na kliyenteng real-time dashboard tapos hindi naman nag-update yung data ng real-time. By batches yung data tapos kailan hindi ko rin yun yung mga hindi ko gusto sa pagiging data scientist. Kasi yung mga request hindi siya parang hindi akma yung data. So naisip ko, what if ako na lang yung mag-provide? Kasi yun rin yung nakikita ko sa current landscape. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa rin, since sa ibang internship ko rin, nakahawak ako ng Indian at saka Singaporean clients. So yun, naisip ko na what if yung magkaroon ng established data infrastructure at saka architecture. So yun rin, kasi kaya ako hindi na pupunta sa cloud kasi may bayad at nagka-debit card lang ako nung pag-graduate kaya hindi rin ako maka-apply sa yung mga free tier ng AWS, ng Google at Microsoft. Kailangan mo ng credit card. Yeah, actually. Yun. Credit or debit para makagamit ka dun sa free tier nila at ma-practice mo. Kaya yun. At least sa data, kasi sa data engineering or architecture, nagagawa kong practicein kahit kasi may mga open source tulad ng sa Hadoop, sa Ozone, nagagamit ko siya. Kung magka-cloud ako, may bayad yung EC2, may bayad yung sa Google Cloud Storage, tapos si Microsoft pa raratratin yung napupuno yung sa email ko noon nung sinubukan ko. So, yun. Siya kaya napunta ako sa data engineering kasi nag-enjoy ako sa infra, nag-enjoy ako mag-code. Hindi ko rin iniisip yung sa parang sa front side na gagawa ko ng I can create naman sa dashboard ngayon. Pero hindi siya yung strongest suit ko, yung gagawa ko ng dashboard sa Superset or sa Matplotlib. Yung talagang main main strengths ko is more on, at saka yung talagang pinagpo-focusan ko is more on resource optimization at saka yung mga cloud optimization. Like yung mga sa pinapractice ko. Kasi ang pinapractice ko yung sa Hadoop, yung sa Kubernetes, yung mga Airflow, mga ganon. Kasi ang daming technology sa sa field ng data engineering at saka data architecture. Tapos kapag titignan nyo pa sa kapag magsa-search ka pa sa LinkedIn ng mga job posting, yung technology sa nagamit sa isang kumpanya, iba naman sa isang kumpanya. So yun, kaya medyo nakaka-overwhelm rin mag-aaral. Pero anong the way, natutunan ko na pare-parehas lang yung tools, pare-parehas lang sa workflow. Kapag alam mo yung fundamentals, magagamit mo. Ganun yung experience ko kasi nagsimula ako sa sa journey ko sa pag-aaral. Nagsimula ako sa Airflow. Nung nag-testing ako ng Dagster ng Prefect, sabi ko, ang dali nito i-setup Hindi ako nahirapan. Pati yung sa Kubernetes, mas nadali ako mag-setup ng Kubernetes kumpara sa sa Hadoop. Sa Hadoop sumasakit ulo ko noon ay hindi mapag-ana ng ilang araw. Like yung sa resource, yung sa rin. Pati yung sa sa before hindi ma-update yung sa Mesos, yung sa Apache Mesos. Yun yung ginagamit ko nung hindi ko pa kilala si Sir Mike, nung nag-i-explore pa lang ako. Yun. So yun yung kaya ako na-introduce sa data kasi initially na-overwhelm ako pero parang nasisiyan ako kasi ang daming technologies, ang daming matututunan. Tapos nag-enjoy ako sa pag-aaral, pati yung sa mga bagong technologies. Dati nga hindi ko alam kung saan nagamit yung sa mga data vault, mga ganun Ngayon hindi ko pa rin alam gamit yun. Kasi pakiramdam ko mas magagamit pa rin yung sa Kimball at saka sa Imon. Pero yun, ngayon alam ko na yung mga yun sa mga architecture sa data engineering, pati yung sa sa plotting tulad ng conceptual, logical at saka physical modeling, sa data modeling natutunan ko na rin siya. So yun. Pero hindi pa ako ganun ka-expert Hindi pa ako ganun ka
Pero yun rin yung nag-ano sa akin kasi kahit ang daming tools, ang daming mga technologies, mga concepts, talagang naano ako sa pag-aral. Yung kahit pinagpupuyatan ko, nag-enjoy ako kasi nade-debug ko siya, na aral ko siya. Hindi siya yung tulad sa ibang fields na nahaharangan ako kasi kailangan ng bayad. Kaya hindi ko practice. Agree. Yun yung sa o kaya kung hindi naman sa may bayad, ang hirap dahil sa hardware. Yun yung yun yung problema ko ngayon sa AI at saka sa ML, kaya hindi ko siya masyado ma-practice. Yung ML Flow pa lang, ang lakas kumain ng resources para mag-train ng models Kaya hindi ko siya ngayon, sa data, nagagawa kong nagagawa kong hati-hatiin yung memory ko sa Kubernetes para mag-deploy sa Airflow, tapos napapractice ko siya. Tapos may mga free data sources tulad ng sa Kaggle, yun napapractice ko. So yun yung sa ko, sa parang naging journey ko sa pag-aaral sa data. So hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Hindi ko pumapasay. Lapit na yan. You're on the right track. Basta masipag kang mag-aral. Go. May opening daw yata tingin. Darating ang tamang panahon for you. So, wag mong madaliin. Enjoy mo lang yung journey mo. Saan ka mag-graduate mo, Jonald? Sa 28 kami. October 28. Yun. Lapit na. Pero wala na kayong wala na kayong kompleto na kasi requirements. Waiting na lang talaga. Awesome. Pwede mo na Casey. Aside from that pala, para sa mga graduating students rin, pinaka magiging kalaban nyo dyan yung shiny object syndrome, yung sobrang daming trending na bagong tools, bagong concept. Tulad sa Databricks, naglalabas sila ng mga bagong technologies, bagong services. May mga bagong updates rin sa mga tulad sa Airflow, may mga nadagdag tulad ng DAG versioning, DAG factory, mga ganun na hindi present. So hindi kailangan mabahala sa ganun. Based on experience rin, hindi kailangang ma-terrify or ma-overwhelm. Keep on learning lang. Tapos steady pace, simula ka lang sa talagang pinaka-basic, matututunan mo rin. Tapos yun, yung isa pang pinakakalaban mo, imposter syndrome, kasi may mga nakakasabayan ako rin na natatanggap sila, like sinasabi nila na 1 month lang silang nag-review or 2 weeks lang natanggap na sa Oracle bilang support engineer, mga ganun, natanggap sa GCash, pumasa sa BPI. Ako rin nag-apply rin doon, so medyo sad rin kasi bakit sila natanggap ako hindi, pero yun push forward lang, aral lang, don't lose hope, keep doing, at saka keep learning. So yun, may nagtanong, kaso walang may nakita naman akong na hire, meron akong kabatch ngayon, na hire siya sa Tenet Healthcare. Wala siyang practical experience sa data engineering tools, SQL lang. Pumasa siya as a associate. Ako hindi. Yun. Pero yun. Yeah. Actually, maganda nga yung sinabi ni Jonald about the fundamentals, right? Sa foundations, fundamentals. Kasi if you learn orchestration, kunwari, so yung concepts of DAGs, yung mga task, yung concept ng DAG itself. So, and how do we schedule DAGs? Yung mga components na yun, it would still be applicable whatever tool you use. So if you use Perfect, Airflow, parehas pa rin yung practice gagawin mo. So yung form of questioning mo when building something for that particular tool would still be the same. So paano ko gagawin tong DAG, o paano ko siya i-schedule, ano yung mga available ditong na mga connector or mga ano ba tawag doon sa Airflow, yung parang extension niya, operator. Yung sa mga providers. Yung mga operator. Yeah. Yung mga providers ng operator. So yeah, yung mga ganong. Yep, go ahead. Yung sa mga ganon rin, yung sa nakita ko rin sa mga tools, kapag nagsimula ka sa Apache, yung mga tools ng Apache software tulad ng Flink, Kafka, tsaka Airflow, pag lumilipat ka sa mga newer models, parang mas madali siya. Kinumpare ko siya sa Prefect at saka Dagster. Hindi ako nahihirapan mag-setup. Kumpara sa Airflow, inabot ako ng 1 linggo rin para mapagana
like ang hirap niyang paganahin sa Windows. At saka ang dami Actually. kong kinalikot. Dami kong kinalikot nun para mapagana sa WSL, sa Postgres ko. Yun. Yun. Pero yung fundamentals naman mag-carry over siya. Like, yung critical thinking mo, paano mag-develop ng DAG, ano yung kailangan mong pipeline, yung paano mo i-apply to, madadala mo naman siya. Kasi yung tools lang naman is means to implement to implement your knowledge. So, yun. Right. And yun din, sinasabi din to before ni Mike, yung isang Mike namin, yung founder ng DEP. So, you can still do a lot of things in your laptops, on premise, yun nga. Kasi yung mga ginagawa mo right now locally would still be somehow quote unquote applicable when you do it on the cloud. For example, database. So paano ka magpaparan ng database service sa cloud? So mga ganun. Sa ating ginagawa, install server, mag-install tayo ng management studio para ma-access yung database. Sa cloud naman parang medyo may kailangan lang i-configure, it's still gonna be a database. And then another factor would be the networking side. So ito yung medyo interesting So for example, kapag gumamit kayo ng Docker, tapos marami kayong Docker services, paano nyo siya mapagko-connect-connecta? So meron kang Docker dito for Postgres database, Docker dito for let's say Spark, kunwari. Tapos another Docker service naman, let's say for something else. Kunwari, may isa pang application. So, paano mo sila makakonekta? So, dun gumagana naman yung skills mo on networking. So, that's when you learn how to use port, yung mga ganon. So, yeah, yung foundations talaga mahalaga siya kasi when you learn the foundations, especially the data modeling, Yes. ito yung parang super takeaway ko din lately. Kasi I've been working on a project na parang sobrang nahirapan ako. That's purely because we have a bad data model. So, ayun. When you learn these data modeling concepts and other foundational concepts, when you move to a different platform or tool, at yung alam mo na yung questions na gusto mong itanong at alam mo na yung mga parang approaches na gusto mong gawin. That way, you would know, you will be confident that it's gonna be a lot easier when you do it on that particular platform. Ang gagawin na lang, aralin na lang is more on the technical know-how. Paano ko siya gagawin, paano ko gagawin yung ganitong step sa tool na ito. So parang gano'n na lang siya. Right, cool. Yes, super agree ako dun. Yeah. Super agree ako dun sa sinabi ni Sir Josh kasi, when I started, actually on-prem ako Dati Yeah. wala namang cloud. So when I started, talagang I heavily invested sa data modeling. Yun talaga yung parang masasabi kong expertise ko. Dun ako nag-focus, not much on the technical stuff. Pero I just realized na maganda siyang foundational, yung pinaka-basic ng skill set mo. Kasi kahit mag-move ka into cloud, whatever, Snowflake, Databricks, AWS, same concept pa rin naman yung gagawin mo Right. Iba't ibang tools, iba't ibang industries, but still, same concept. Magbibuild ka ng data warehouse, data platform, from ingestion, your raw, your transformation, and your presentation layer. Same concept, magmo-model ka ng data. So, kailangan, una, importante talaga yung foundational steps. SQL, importante yan. And also your data question, your business question. Kailangan alam mo paano nag-work yung industry or yung company na kung saan ka mag-work kasi yun yung parang you need to focus on building the business concept, not just the data model. Agree. You have to learn the concept ng business para parang ano dyan, di ba, engineer ka, architect, you're building something, you're building a blueprint. Paano ka magbi-build ng blueprint kung hindi mo alam yung design ng bahay na gusto nila? Hindi mo alam yung ins and Agree. outs, tama ba? So, ayun lang, madagdag ko lang. Yes, Agree. correct me if I'm wrong, Josh. Parang lagi sinasabi ni Mike is agnostic and DEP. So we have Yeah. no brand Yes. loyalty. Ang ano natin is we focus on the basics. Yes. Agree. Yun yung pinaka-ano din, pinaka-motto rin ni Mike Mike O. Si Mike, Mike naman natin ngayon is Mike B. Mike B. Yeah. So, foundations talaga, foundations. And we don't look at tools. Kasi ang gusto natin ma-build talaga is the foundations. Kasi whatever tool you use, it's gonna be a lot easier. Yes, there will be companies na will require these specific tools. Pero siguro that's another tip that you can also, that I can also share is always use that tool that you know
and sorry, always use the foundations that you already know, para at least kapagka nag-move ka dun sa ibang company, you would still have something na ibabala mo kapagka hindi mo na-meet yung technical skills na required nila. Kasi if you do it on those tools, ganun at ganun pa rin talaga yung konsepto niya. So, nagda-data model ka, let's say on a different database or flavor or whatnot. So, yun, still gonna be the same concept. Data lake, gagamitin mo si S3 versus MinIO, parehas pa rin siya. So, kailangan mo lang din siyang i-implement sa specific na tool, but the concepts, the theories would still be the same. Yep, awesome. Ako pala. Yeah, sa akin naman yung journey ko would be, so right now, as mentioned, I am a data consultant, as well as freelancer. May mga project ako on the side, kaya minsan ilang oras ako nagtatrabaho sa isang araw. Ayan. But before anything data, I was a graduate of business marketing, marketing management. So yun. Pero never ko na-practice yun. Kasi nung OJT namin, fourth year ko is nag-take ako ng part-time job. Hindi pa siya part-time, full-time na rin pala siya, as a call center agent. Kasi sabi ng prof namin, kailangan lang namin ng payslip para pumasa doon sa course niya. So ayun. So win-win Kaya naman, pala pumasa ka. magandang boses. Yeah. Yes, pang DJ. Pang DJ yung Dapat talaga voice. yun pala ang dapat number one, foundational, mag-work sa call center para pang Yeah. ano, Practice ng English. magandang sa work. Not all the time. Pero yeah, I admit naman na super laki ng tulong sa akin ng call center industry kasi I've been in the industry for like how many years doon. Parang ano na naman, parang 3 years lang naman yata siya. So started that last 2017. Nag-resign ako doon, nag-stop pala ako 2020 kasi yun ang time nag-switch na ako to data. So yeah, super laki talaga ng tulong kasi naging trainer din kasi ako, hindi lang basta call center agent. Mas natutunan ko yung sa comms ko, doon naman sa sa trainer na since syempre nagkakaroon ko ng training doon on the language on how you communicate. Syempre as trainers, that's also one of the things that that they want or that agents would need to hear from you. Dapat super fluent ka rin kasi syempre you're training them, right? So yan, first job ko yon, parang nalipat ako ng BGC na work, 9 months lang kasi di ko rin nagustuhan yung work doon. Still training pero it's focused on communications, pero hindi ko kasi talaga forte yon. Kaya yung minsan yung mga pinagtuturo ko mga ano lang, na lang. Ayun. So yeah, pandemic ako nag-switch, which was actually surprising, I just realized. Kasi pandemic yun, dami nila-lay off, pero ako nakahanap ako ng work, as well as work from home pa siya. So hindi naman medyo naging mabait naman sa akin yung kapalaran sa pag-apply ko, pag-shift ko to data. Kasi, although it's not purely data na technical na data engineer, my job back then was, by title business system support. Ang ginagawa ko nun is nagma-manage lang ako ng mga product request na ilalagay sa Salesforce. So may mga request, ba-validate ko, check ko sa mga references kung tama. So parang more on data, ano siya, parang data associate siya, quote unquote. Ayun, kapag okay naman, then ipo-proceed ko siya. So parang ako yung first level of mag-validate ng request before proceeding to level 2. And then kapag may mga problema dun sa request na hindi ko nakita, babalik sa akin and babalik ko sa requester. Pero may mga items kasi doon na more on maintenance ng master data. So, 'yun. So may master data ako hina-handle, but not purely na ako yung ako yung owner, but more on lang, parang more on analysis lang and checking like if it's consistent to the rules that we have. So 'yun doon pala parang medyo data quality na rin yung ginagawa ko rin noon. So there, back during that time din nagkaroon na rin ako ng mga racket, mga gigs. May isa akong naging racket na 3 months lang. Pero wala din, parang konting project lang. Pero may akong naging racket na nag-build ako ng parang Excel-based na data entry form for hypertension monitoring for local clinics. Ay, sorry, not local, nalimutan yung term na yun, but may mga local hospitals sa mga provinces. So, ganun. So, I worked with the WHO as well during that project. Kaya, masaya din experience din, pero medyo heavy. Since Excel lang based na, yung ginamit namin for all the
data platform na ginawa namin. So, medyo nahirapan lang din. So yeah, that's also the time when I started freelancing, for the sake of kumita ng extra. And 2020 naman din ako napunta naman sa ano, sa, last na naging company ko, which is yung real estate kay SM naman. So, BI naman yung role ko dun. Pero yung role ko is mostly parang end-to-end siya, building the pipelines and the dashboard. So ako din yung nakikipag-usap sa mga, stakeholders namin dun to, get their requirements, translate that to, a best data pipeline and dashboard. And yeah, after that mga 2 years din. So alam niya na yung pattern ko ng alam niya na ng pattern ko ng ano ng pag-a-apply. So ayan, napunta naman ako sa new work na, which is sa consulting na. And even if I'm just with the company for like 6 months, parang sobrang laki na nung naging experience ko dahil I get to understand, how we build an analytic solution. Kasi, dun mo makikita yung kahalagahan ng business knowledge and domain knowledge. At, hindi ka lang basta magtitingin sa technical aspect, sa solution na gagawin mo. Kapagka may binigay kang problema, alam mo na yung solution, it's not gonna be like that. Kasi you have to really understand how, their business works. So, kapag ganito yung problema nila, you have to know what's causing the problem. That way, you can build a solution na hindi lang basta technical na ganito, okay, ganito yung kailangan natin kasi ganito yung mga problema sa technical, sa infra. Pero you also have to understand, on a deeper level, yung pinaka-problema nila na it's kahit may, for example, duplicate customers. It's not just as simple as you select distinct star, blah, blah, blah. Pero there are several rules that you have to also look into. Like for example, bakit may first name siyang ganitong level? Bakit ganito yung, bakit wala siyang tax number? Bakit wala siyang date of birth? So this is a concept about data governance na maganda ring aralin, not just by data engineers, data professionals, but by everyone kasi it's something that's gonna impact the entire business din. So yeah, so that's my takeaway from my current role now. And yeah, yun yung naging journey ko naman. So medyo madali lang, hindi naman madali. Parang naging ano din siya, medyo marami din ako ups and downs since dami ko ding nadaan ng mga gigs. Tapos nag-breakdown din ako. At tapos dumating din yung time na um, parang sobrang nasa darkest era ako ng life ko. So, it was nice to have like a community din na kung saan nakikita mo din, nakikipag-collaborate ka din with people. Para at least you get to learn something about the things that you wanna do. So yeah, so that's just me. So may nag-message dito. Dami na open na opportunity dahil sa Excel. True. Super true on that. Excel lang talaga yung ginamit ko ever since back when I was a trainer. Yun yung naging, ay, yun pala, hindi ko pala kwento, pero naging interested ako sa data when I had the data visualization skill, training rather. If you're familiar with DataSeer, kay Isaac Reyes, isa siya sa mga parang foundational na data professional slash data training provider sa Pilipinas noon. Yun yung naging ano, yun yung parang naging parang eye opener ko sa ano, sa data talaga. Na parang ang laki ng data noon, ang dami mo parang pwede magkukuhang insights. Tapos again, Excel lang ginagamit mo noon. Kasi before pa naman ng training na yon, nag-aaral na ako ng Excel, macros, formula, pivot. Kaya kapag nakita niyo ng Excel, usually shortcuts ang ginagawa ko. So, ayun. Yeah, super laki ng tulong niya kasi right now until now, marami pa ring mga business na purely Excel. May ibang mga solutions that you can even just build in Excel, but of course you have to really weigh in the pros and cons. But yeah, that's just one actually way for you to really make someone realize the importance of a clean data. So just show them a good Excel spreadsheet with some visualizations on it. Makikita mo na kaagad yung impact na makukuha nila from the data. So why not invest in something na that can help us out in the infrastructure of our data. So something like that. Excel baby, yeah. So super laking tulong ng Excel. Excel 2010 pa nga yung inaral ko noon. But even if it's whatever version it is, parang sobrang laking tulong niya. Pero mas bet ko yung Excel 2010 dahil ang bilis niya. So, yung mga bagong Excel ngayon, tagal mag-start up. So, for some reason. So, ayan.
Yeah, so that's it for me lang naman. So from the rest of us naman, ang pinaka nakuha kong takeaways dun sa mga naging story sharing namin is, una yung kay Mike, no? Parang, so there's this like, imposter syndrome. Lagi yan, kahit saang aspeto para may ganyan siya. And that's also a good indicator that, you're not, um, you're not looking at yourself na parang nasa taas na. So, it's a good sign of humility, I would say. Kasi, nandun yung level of parang, awareness mo na you still, have something to reach eh. So, hindi naman siya sa parang ano, parang minamaliit mo yung sarili mo, but, it's a good indicator na, parang you wanna, pursue something din na na parang gusto mong ma-achieve, and I know and alam mo rin na parang hindi ka nagmamataas na, "Alam ko na 'yan, magaling na ako diyan, 'di ko na kailangan 'yan." So, walang gano'ng level. So, yun yung kagandahan ng Acne, imposter syndrome. Yeah. short for acne. Alam ko na yan. Sorry. Short for Ay, acne. Alam ko na yan. alam ko na May 'yan. acronym yun eh, yung alam ko na yan, AKNY, acne. Masingit ko lang. Okay. Acne, gano'n. Parang may Yeah. nagturo ng Walang ano, acne rito. Walang acne sa DEP. true. So, yun yung gusto Gen na Z, Gen ma-reinforce Alpha si mo. Casey. Gen Alpha, my gosh. Right. And kayo naman kay Jonald naman Kina, yung kahalagahan ng foundations, and yeah, I wanna echo that as well kasi super important niya, when we're moving to ano, to, any tools, and even in, elevating our titles. So, mahalaga din na alam natin yung foundations niya, na we don't just look at the tech, kasi madaling aralin yung tech if you think about it. Madaming guides out there, and the people, can even teach you how to use it. But if you're lacking the foundations, every time na lang na magkakaroon ng bagong tech, aaralin mo siya ng parang hindi mo na siya mas mahirap pa aralin yung mga gano'n. So, ayun lang. Okay, cool. Just, Yeah, addition lang dun sa ano. Yes. Agree naman siya kay Josh dahil we have this programming aptitude. Actually, isa siya dun sa exam, like for taking masters, na parang pwede mong makalimutan, like yung mga programming language o mga commands, pero yung logic behind the languages is technically isa lang. Coming from someone na, I mean, I did programming ng college, na may assembly tsaka kasi sobrang old school, di ba? Assembly tsaka C++. So, yun yung inabutan ko, Visual Basic. So, mga ganon. And then, nag-Cisco ko, which is, nagamit ko din yung napag-aralan ko pag programming, although hindi same syntaxes, pero same logic ang programming ng routers and switches. Which is like, after more than 10 years na hindi ako nagpo-program, ang ano naman is, nagamit ko naman siya nung nag-aaral na ng Python. So, parang, pag na-develop mo, yung programming aptitude is, hindi siya ganun kadaling mawawala. Ma-apply mo siya on any software or any programming language. Right, agree. So it's more of parang may term din, algorithmic thinking. So you have to think algorithmically, na you have to think like how would the machine would think. So parang ganon. Para at least quote unquote gumagawa ka na ng pseudocode mo. And the way how you would do it on a certain language, aralin na lang, yung ganon. Okay, cool. So that's the journey of your hosts for tonight. And siguro some last item na lang siguro would be, ano yung mga general tips that you can give to the listeners? I know, of course, Mike, he's not yet in data, but he's already doing the work of a data engineer and data analyst, data scientist, since on his commitments, projects dun sa DEP, and laki na nagiging contribution talaga ni Mike. As well as Jonald, even if he's still, even if he's just a student, ang dami niya naging engagements sa iba't ibang communities. Parang lahat ng communities nandun sa Jonald eh. So, meron siyang Java community. Yeah, DEP. Hindi naman po. IoT. Parang alam mo rin yung IoT ni Yes, alam nga niya. Ano po, na sumali ako sa hackathon last year. Hindi nanalo sa IoT. Nandun kami ni Josh last year.
Oh, hindi ko Ay pa ba yun yung nakita. may Di ba hackathon ba yung sa doon? may Pasig? Yung sa may Pasig, yung sa podium. Ay, doon sana Last tayo, year? Mike. Parang iba yata yun. IoTCon Oo. SMX last year. Yung sa mismong main. Hindi Sa po kami MOA. umabot. Oo, sabi. Sa may podium lang kami. Meron pala sa podium. Oh. Ayaw, di Yung pa mga si top Donald ng top 5 lang po sa sa SMX. Ah. Magbabayad pa po kasi ulit kapag hindi sagot Gets. Yes. Ayun. So yun, si Jonald, di ba, parang ang dami na naging engagements during his stay in college. So yun, from that perspective, on your current positions as well as your current journey now, ano yung mga tips and lessons that you've learned from your journeys that you want to share with our listeners? So sige, let's start naman from kay Jonald muna tayo. Ayan. Sige. Start po dahil ako yung student. Yung pinaka-bug dito sa aming apat. Araya. Hindi Aray naman po naman. sa edad. I mean sa experience lang po with work. Okay. Pero yun, para sa akin yung pinaka-important na ma-develop at saka tips is yung building connections at saka relationships with other people. Kasi siya, makakatulong siya like kasi nung nag-college ako, first year ako, mahihain rin ako. Pero as went on, nalaman ko na hindi pwedeng mahihain. So yun, hindi ako pwedeng mahihain. Natutulong ako na makapag-usap. Tapos yun, nasanay lang. Nakikipagdaldala na sa events. Right. Nakikipag-connect na. Kasi nalaman ko na may mga Nagpa-podcast na. Yeah. Yun. Nalaman ko na may mga times na may makakatulong sa'yo sa mga works or may mapagtatanungan ka, may magre-refer sa'yo or possible na may makilala ka rin na future mentor mo, magtuturo sa'yo with technical stuffs, yung mga mga foundational or other complicated at saka complex terminologies at saka skills sa field na dinedesire mo. Tapos matututunan mo rin paano nag-isip yung thinking ng mas mataas na yung higher positions like me na nung naka-attend ako ng BPI Stellar Summit, naka-chat ko for a short while yung CTO nila. Natanong ko bakit yung ganun yung infrastructure nila, bakit wala silang data engineer, mga ganun. Like na-experience mo yung business way of thinking nila. Yung ganun kasi as a student, yung lalo na kung coming from a tech background, ang pinakamahirap i-grasp is yung business side of things. Medyo madali yung infrastructural at saka yung technical side. Madali yung matutunan kasi you can do it, you can build it on your own. Kapag meron kang resources, meron kang hardware, meron kang credit sa cloud, kaya mong gawin. Pero yung sa business side, yung yung mga decision, kasi minsan kapag nag-i-intern ka or pumapasok ka na sa industry, nagsisimula ka naman, maano mo bakit hindi latest yung gamit nilang Java version, bakit naka Java 11, ganon, or bakit ganito yung gamit nilang infrastructure, ayaw nila mag-iceberg, mag-lakehouse, o gumamit ng Unity catalog. Malalaman mo na magre-reflect pala sa business side. So, yun rin yung yung building connections, talking with other peoples, talking with some people, kasi yung diversity with ideas, yung diverse ideas, makaka-formulate ka ng ideas mo, ma-open up ka sa new horizons ng bagong thoughts, mas matututo ka rin kasi malalaman mo yung point of view ng ibang tao. Lalo na maganda rin yung nagtutok ka sa someone younger you or mga junior mo or someone na much more experienced than you. So, yun yung sa akin. Yun sa tips ko po, yun. True, very meaningful, especially dun sa sa networking side, no? Malaking tulong talaga yung networking, tsaka yung community din. So, alright, thank you so much, Jonald. Sige, Casey, ano yung mga maipapayo mo sa ating mga taga-subaybay? Grabe si Jonald, parang siya ba yung pinakabata sa atin, pero yung wisdom niya na shinare niya, grabe, ang lalim. Very helpful yun, Sobrang na-inspire din ako sa mga sinabi mo, Jonald. So, sa akin siguro,
ayun, ituloy na natin yung pagiging acne. Sa akin, never stop learning talaga. Don't stop learning because the tech world keeps evolving. So, sabi, bawal ang acne. Yun siguro yung matututunan niyo sa aking sa podcast na to. Alam ko na yan. So, dapat, if you want to learn something, you have to unlearn everything. Para kang kape, diba? Dapat empty cup ka. Hindi mo, I think applicable to kahit saang bagay, hindi lang sa data. So, I think natutunan ko to hindi naman actually sa data engineering yung concept ng acne. So, dapat empty cup ka. Kasi kapag kapuno na yung baso mo, tapos you put yung learnings, may nagtuturo sa'yo, or kung puno ka na, diba, aapaw lang yung knowledge, yung learning. So, dapat be an empty cup. Always learn. Kasi, yun, kahit, ang ganda ng sinabi ni Jonald na dapat diverse yung network mo or diverse yung resource mo for learning eh. Hindi dapat maganda yung natututo ka sa mas junior sa'yo or natututo ka sa ka-level mo or natututo ka din sa mas higher or mas experience sa'yo kasi marami kang matututunan. So actually sa experience ko ngayon, ang pinaka-challenge ko sa ngayon, more into medyo na ako not on the tech part but on the people part. Kasi as a lead data engineer, ang work ko is mag-manage ng team. So, hindi na lang ako yung sarili ko yung minamanage ko. Darating kayo sa point nyo, siguro, pag nasa mid na yung career nyo, hindi na lang sarili nyo i-manage nyo. Mas mahirap na yung responsibilities. Para kang may mga anak na nag-multiply into something. Diba? So, kailangan you have to lead by example. Kung ikaw, sobrang workaholic mo, ito yung personal experience ko, sobrang workaholic ako, tapos natatawa sa akin manager ko, may mga pull requests in the middle of the night, 2 a.m., or working on a weekend. Parang, now that I'm a lead, now that I'm a people coach, medyo hindi na siya advisable. Kasi parang hindi, nagpo-portray ka ng not as a good example sa direct report mo. At ayaw ko rin naman na gayahin nila ako or tularan nila ako. Ayoko makakita ng pull request ng 2 a.m. or ng weekend. Ayoko silang mag-work ng ganun. So, dapat balance lang. So, yun, kasi sabi ko nga kanina, nasa kanya-kanya tayong journey ng career natin. Merong mga nag-student pa lang, enjoy nyo lang yan. Merong fresh grad, enjoy nyo lang yan. Kasi kahit na anong level yan, meron tayong matututunan. Meron tayong kailangang matutunan. So yun lang, stay curious, stay humble, kasi baka naman dumating sa time na sobrang alam mo na lahat, ang galing-galing mo na, tapos hindi ka na makausap. Diba? Ayaw mo na. May sarili ka ng mundo. So, dapat, ka pa din. Available ka pa rin. Kasi, there will be a time na you will be paying forward naman din. Iba din naman kasi yung feeling na after mong matuto, diba? Iba din yung feeling na nakakatulong ka rin sa ibang tao in your industry, in your community, na matutunan din nila. Diba? The best way to learn is to teach, sabi nga. Ayun lang. Right. Awesome. Thank you so much, Casey. Thank you. All right, let's have Mike. Na-pressure ako dun sa be an empty cup ni Casey. Ala, hindi kasi talaga empty na yung cup ko. Wala na. Sige, baguhin natin. Sa akin naman, be like a 3D printer. Oh, bet. Yes. Di ba sabi ko nga, Josh is, I build my own lightsaber. Here is one. So, ang is parang 3D printer na you do it one layer at a time. So, 3D printing works kasi is pinipint niya one layer at 0.1 millimeter at a time hanggang sa mabuo mo siya. So, do it like that. So, start with a small project. Like if you're going into data, so umpisahan mo sa cleaning, umpisahan mo sa analysis on how to edit, yung mga ganun. So, parang small projects at a time dahil kapag inumpisahan mo kasi siya na parang, gusto kong gumawa ng AI model, gusto kong gumawa ng decision tree, gusto kong gumawa ng booster, maano ka, ba't hindi siya gumagana? Yung pala is like, may kailangan kang i-hot encoding sa unahan, may kailangan kang ayusin. So, parang do it small steps. So, yun siya. And then, another advice is, gusto ko lang i-echo yung lagi sinasabi ni Mike, na network. Dahil, yung only interview ko is nakuha ko siya due to referral. So, yun yung isa sa kailangan nating i-develop na,
Yes, most are introvert, mahiyain, pero you still need to network. Kaya maganda yung mga ginagawa ni Mike sa DET na last time nasa BGC na may mga nagto-talk, tas hindi basta-basta yung mga ini-invite kasi ni Mike for talk sa mga ano natin, sa mga events natin. So, as a community, we have to utilize that. Na parang pag may event na gano'n, attend, talk to people, dahil you'll never know na baka sila yung hiring manager for you, they can refer you jobs, or they can, at the very least, like they can advise na yun yung ano nung DEP na nakaka-proud na like you have mentors here that you can chat, you can post, they will reply. Di Right. ba? Ang ano nga is be kind sa group, be kind tayo lahat yan. Rule Be talaga yun sa kind. group natin. Mm-mm. Yes. Number 1 rule. Yes, Awesome. aalisin namin ng salbahe. Okay, thank you so much, Mike. So, di ako ready sa analogy niyo, no? May pa lightsaber si Mike, eh. Tapos ito may pa-cups Si yan, no? si Casey kasi. Ay na. Alam ba? Be like a tumbler. Tumbler yung nakita ko dito. Hindi, joke lang. Di ko pa-push yun. Di ako ready. Pero siguro sa akin lang is, yung nilagay ko lang din dun sa poster ko is, don't let, ano nga ba sinabi ko dun? Ay, love ko nga About yan. Ko nga yung yan. rejection emerald. Mm. Don't let yourself, don't reject yourself. Ayan. Let them reject you. Ang ibig sabihin lang nun, if you're doing something, if you're, for example, applying to jobs, and if you're trying to do something, ganun, bago mo i-decline yan, or bago mo sabihin na, ay, di ko to kaya, ay, di ko papasa dito, ay, di ko to magagawa, di ko matapos to, kaya mo sila na magsabi nun. It's okay na makarinig ng rejection from others, pero kapag kasi tayo nag-reject sa sarili natin, kaya tayo nagsimula na magsabi ng negative to ourselves, magma-manifest yun sa mindset natin, eh. So, the way how we would think about these things na gagawin natin in the future, ganun na yung magiging connotation natin na lagi mo siyang hindi makakaya. So, yun yung parang mindset that I would probably advise you guys to do. Yung mga pinagagawa ko lately, and in my page, in this community, I really thought na parang, I kind of thought na hindi ko sila magagawa, but just do it, right? So, wala naman din masama kung gagawin niyo siya, as long as hindi illegal. Ayan. So, hindi naman tayo sino nga ba yung content creator na yun? Si Ichan. So, nag-endorse ang illegal. For entertainment purposes lang yun. Panoorin mo yung content, nakakatawa yan, eh. Nakaka-motivate. Charot lang. Pero, but yeah, as long as you're not stepping on, tagalogin ko na lang, para mali ang English ko, eh. Hanggat wala kang inaapakang ibang tao. Ayan, so just do it, and yun, and don't reject yourself, just let them reject you. If you've submitted your application, don't stop yourself from submitting that application. Just apply. Hayaan mo na sila mag-reject, okay lang naman yun. If you're working on a project at gumagawa ng pull request, hopefully hindi madaling araw, ayan, just push it. Send mo lang yung pull request na yun. Let them reject it if they want. So if walang feedback, then move on na lang. Pag may feedback, then that's gonna be a time for you to learn something. So bakit kaya di tinanggap? So it's a learning opportunity. I understand that for majority of us probably na experience yung mga applications na walang feedback. And well, move on na lang tayo. So and just think na there might be something, or they might be looking for something else na wala pa tayo, and then that's totally fine. But at least you tried, right? Yun naman yung goal natin, eh. Ang mahirap kasi is magkakaroon tayo ng regrets na what if hindi ko to ginawa, no? So parang parang mas mahirap isipin na parang sayang pala, dapat ginawa ko to. Kasi baka mamaya natanggap naman ako, or maybe nag-succeed naman na dun sa track na yun. So yeah, yun lang yung yun yung parang mga value din na gusto din na ayaw natin na ma-build sarili natin, kasi medyo lifelong kasing effect niya, eh. Na kapag nag-no ka lagi sa sarili mo, parang eventually, even if sa mga tao naman sa paligid mo, baka
mas lumawak yung bad vibes na parang super negative na, super ano siya, Mm. super pessimistic na yung point of view mo. So that's something that we want to avoid. Yes, Yeah. So, napaka-powerful nung message mo, Sir Josh. Grabe, sana narinig ko yan before kasi napaka-guilty ko diyan. So, mm, grabe, never let them reject you but never ever ever reject yourself. Grabe, may right. quick lang, may share lang ako diyan kasi Yeah, go ahead, go sana ahead. hopefully maka-inspire and yeah. I just remember kasi nung nasa Dubai ako, so I think I was nasa 2 companies yung work ko sa Dubai. So, yung boss ko lumipat ng company, so sinama niya ako. And sadly, unfortunately, natanggal ako. Natanggal ako doon because of some political issues. Not because of my boss, because of yung company. And then, after nun, sobrang bumaba na naman yung self-confidence ko. So sabi ko, makakahanap pa ba ako ng trabaho? Kasi based on my 3 companies in the past, puro kinukuha lang ako nung dati kong boss. Kaya ko pa ba? So parang, may nag-a-apply lang ako sa LinkedIn. And then suddenly, may nag-invite sa akin na company based in Amsterdam. Big company. Para siyang Deliveroo, takeaway, Just Eat Takeaway yung name ng company. So, nag-interview ako, pumasa ako, and meron kasi, iba kasi yung mga process pagka sa Europe-based. Para ka nagtitisi. So, aside from technical interview, hiring manager interview, meron kang case study na tatapusin. So, talagang end-to-end pipeline, ipe-present mo yun sa panel and all. So, pagdating doon, parang kinabahan na ako. Sabi ko, wag ko na lang kayang ipasa tong case study ko. Tapos ko na siya kasi binigyan lang ako ng 1 week. Tapos ko siya, wag ko na lang kayang ipasa to, baka naman hindi matanggap. So, parang nire-reject ko na yung sarili ko. Hindi pa nga, di ba? So, nakakatuwa kasi yung network ko, yung boss ko, yung mga dati kong colleagues. Sabi niya, i-push mo na yan, ipasa mo na, wala namang mawawala, i-try mo lang, di ba? So, kadalong story short, trinay ko. And natanggap ako. So, yun talaga sobrang, masasabi ko na, nakuha ko sa trabaho dahil sa sarili kong sikap. So, in a way, nakatulong siyang tumaas yung confidence ko. Tapos nakakatuwa kasi, yun nga, during pandemic yun so all expense paid ng company, pati dependent, pati asawa ko, sinagot nila. Nakakatuwa kasi pati sa eroplano kami lang tao ng eroplano, nakahiga ka dun sa eroplano. So sana maka-inspire Extended na. ba sa amin yan, Casey? Ha? Extended ba sa amin yan? Extended, sabihin ko mga dependent ko, debt moderators. Di ba? So yun, nakakatuwa lang kasi yun nga, tama talaga. Never ever reject yourself. Let them reject you. Kasi minsan yung sarili natin yung biggest enemy natin biggest natin, di ba? Parang sarili mo pa yung magsasabi sa'yo, hindi mo kaya yan, hindi ka matatanggap dyan, o wag mo na i-try, baka masayang na oras mo dyan. So, wag. Kailangan, lang, keep fighting, push lang, push forward. Lang. Super agree. Yeah. So yeah, tawag dun, keep moving, hindi. Basta parang may quote na gano'n so keep moving forward. Oo nga, nakalimutan ko din. Basta yun na yun. Ay, wala si Mike, sayang. Si Mike O. Yan, kanina nandito siya, pero okay. Naramdaman yung plano natin kasi, Josh. Kaya nga kanina nandito siya pero nawala bigla. Okay, so yeah, that's it all for this DEP podcast or Tambayan ng Data Engineering Podcast. Siguro last item would be about anything that you guys want to share with everyone, like page, LinkedIn, or any events that you want to share. Yeah, mauna na ako. Yeah, go ahead. So, I just want to share yung Data Comp scholarship natin. So, it's still ongoing. We have like 300 slots left. So, dun sa mga hindi pa nakakaano, lalo, this September is we have like AI panels kung saan yung mga expert all over the world will talk. And it's a free na you can attend online. So, pero ang is like 10 or 11 ng gabi dahil nga abroad yung mga talks and seminars. It's about AI, making dashboard, mga ganun siya. And you get it for free if you have the premium access na ino-offer natin sa DEP. So, please take advantage of that lalo this September dahil AI, apparently September is AI month. So, it's like may mga talks like 3 times a week
So it's a good place to learn yung mga current technologies on a global scale. Yan. Awesome. Something to watch out for this September. All right. Thank you so much, Mike. Ikaw ba, Jonald, sa mga communities mo? Any events that you wanna promote? For students, attend po kayo sa sa AWS Student Community Day for Mega Manila sa September 17 na siya. Ko na rin, plug in ko for AWS siya. Pero mostly ang focus is about cloud careers and student development. So yun rin po. Tapos for professionals naman, meron sa AWS Community Day naman. Sa October naman siya. Hindi pa finalize ang date. So yun, shamelessly plug in ko rin. Sayang wala si Sir Mike. Si Sir Mike, wala ba mga planong meetup or event ng DEP? Oh, Virtual question. meetup para maka-join naman. Actually, pwede rin. Virtual meetup. Sige. Pwede akong mag-set naman something para I'll probably around October. Sige. Let's cook it para may meetup tayo. Kasi medyo alanganin na yung November, December eh. At pabakasyon na yung mga tao. So, yeah, let's plan something na virtual muna, na open for everyone. So, sige, cool. Planuhin natin yan. Hybrid po. Hybrid. Hybrid. Pwede. Pwede. Sige, let's see. Hybrid, pag hybrid, saan ba magandang mag-off? Sige, well, let's see. Lista ko lang para Di pa meet cool. up part 3 po ba? Part 3 na? Para part 2, ay hindi. Kakatapos lang po ng part 2 nung nung sa may Ortigas. 3 na, hybrid naman. Hybrid, last time hindi naka-join online yung iba eh. Yun nga eh, sige, let's see. Okay, we can try naman para at least, para siguro year-ender, para may tema lang din, no? Kasi para di natin ulitin yung meet-up. I mean, okay lang din naman. Pero let's see. Okay, cool. Alright, thanks, Jonald. Sige, Casey, any thing that you want to promote? Yes, number 1, Data Masters. So I'm inviting everyone to join our next episode of Data Masters, which will be on, I think, 13th of September. So it's a good platform or channel where you can practice your communications, kung nandun ka sa moment na you feel, I think merong isang shinare si Sir Mike sa group. I don't know kung isa siya dito sa audience, kung nandyan siya. I'm more than willing to mentor you kasi it's about confidence building. Parang ang sabi niya is medyo nahiya siya, very low yung confidence niya. So I'm more than willing to help you. So yun, and sa mga gusto mag-join or you would like to present anything technical man yan, or even if you want to practice your interview, diba? Kung nag-a-apply ka, I think it's a good opportunity for you to join. So, yun lang, Data Masters. Send lang kayo ng message kay Ma'am Kata. Hi, Ma'am Kata. Andyan siya. So, and kay Yui, yun. Ayun, nawala ng kuryente. Teka, automatic kasi yung ilaw dito namamatay. So, yun. Yun lang, Data Masters, guys. Join kayo. Awesome. Thank you so much, Casey. So sa akin, pa-follow na lang sa Facebook. So Josh Dev, just look for it. Sa YouTube din. So if you guys want to learn, to look at the past tutorials that I've had. So may mga content ako doon on building end-to-end pipelines for your portfolio. Meron din doon parang scraping app for crypto. Pero di pa tapos yun eh. Tagal ka nang di nabalikan yun. So yeah, but you can still watch it pa rin naman kasi yung mga goal ko kasi doon is for you to have like a project na ginawa nyo from start to finish, so end to end siya, and that's gonna be a lot helpful talaga kapag you're applying to data roles. Dapat ma-experience mo from end to finish. Ano pa ba? So for the events, I hope, or parang I recommend that you guys join our meetup group para at least meron kayong updates dun sa mga events natin. I know sometimes baka di lang siguro siya nakikita sa Facebook. So and of course, napansin ko rin marami dito sa Discord. 31 tayo pero sa Facebook parang nadalawa lang yata, 3 lang yung listeners natin. And
And that's fine. Wala namang masama doon. So, for you guys, feel free to join the tawag dito, meetup group natin para at least you will be notified via email if there will be new events. Kasi there's a lot of things that DP is doing right now. So may mga pa-event din si Caesar Abong for Python development, more on practicing dev for on Python. So yeah, so far that's just all for me. And I hope The Puso that Project din. ano yan? TPP, The Puso Project. Yeah, yun. Where That pwede mag-project yung mga tao using real data. Right. And yung goal din nun is parang makakontribute din sa community. Not just sa community, but to our country as well. So if you have like foundations level na mga gusto gawin with the help of data, so yun, mga ganung bagay. Right. So that's all for this episode, and I hope that you guys would still watch the upcoming episodes. As mentioned sa kanina sa meeting namin, ang goal namin is to have at least a monthly session. So until January, until muna siguro December, or maybe November, since medyo lay-low na tayo sa December. But that's our goal. So next month, we hope that we will work on that. By September, probably September 27, mag-come up tayo ng another a podcast, right? So yeah, sige. Jonald, can you share your camera para konting picture na tayo? So there. Ay naku, Konting kailangan screen umangel dyan. Picture yan, char. Ayan. Okay, may background si Jonald. Paano nagawa yung background din? PC, yan na naman tayo sa angulo. Oo nga, angle kasi. Hirap. Ano lang po siya, libre. Sa libre po Sorry. siya ng libre lang siya ng di pwede mag-upload or maglagay ng bagong background. Oh. Ayan. Baka existing background, Josh. Wala akong nakalagay eh. Camera, video settings. Anyway, wala talaga siya. Anyway, sige, that's fine. Sige. 3, 2, 1. Wait lang. Hindi ako huminga, char. Ay, ito na. Nakuha ko na siya. So, ito dito. And yeah, I think we're all set. So, thank you so much, participants here on Discord. And thank you din sa mga nakikinig sa Facebook. So I hope that you learned something from our podcasters today. And as mentioned, kita-kits next month. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you for